Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at kababayan diyan sa Romania. Si Pastor Charlie po uli ito. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ on behalf of the Redeemer Baptist Church family dito sa Chicagoland. Hello po Pastor Yon, Sister Marinela, Sister Liz, and Brother Gabe. At sa pagkakaalam ko, si Sister Christy ay nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. Matagal-tagal din po mula nung huli tayo magkausap at nagkasama sa ganitong pagkakataon. Kaya nga tunay po na isang pagpapala at kagalakan para sa akin na makaharap at makapagsalita muli sa inyo ngayon. Dalangin ko na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, iniingatan, pinalalakas, at pinagpapala ng Diyos sa araw-araw ninyong pamumuhay diyan at bilang kanyang mga anak. Sa ating muling pagkikita ay nalalaman natin ang katapatan ng Diyos. Hindi man tayo magkasama, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Nagpapalakas, nagtutuwid at nagbubukas ng panibagong chapter sa ating mga buhay. At ngayon nga po ay muli tayong pinagtagpo ng Panginoon. Nais kong dalhin ang ating pansin sa isang mahalagang katotohanan ng pananampalataya, lalo na para sa mga bagong mananampalataya, sa mga nagsisimula pa lamang lumapit kay Kristo. Ang mensahe natin ngayon ay ang bagong simula. Ito ay simula ng paglalakbay kay Kristo na naaayon sa 2 Corinthians 5:17. Nagsasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dati ay lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Mga kapatid, ang paglapit kay Jesus ay hindi simpleng pagbabago ng reliyon o pagdadagdag ng espiritual na gawain sa ating buhay. Ito ay isang pagbabago ng ating identity. At mahalagang maunawaan po natin na ang bagong simula ay hindi katapusan ng proseso, kundi ito po ay simula ng isang paglalakbay kasama si Kristo. At iyan po ang ating pag-uusapan ngayon. Alamin po natin na ang bagong simula ay hindi ang wakas, ito ang simula ng paglalakbay. Mga kapatid, lalo na sa mga bagong mananampalataya at sa mga nagsisimula pa lamang lumapit sa Panginoon, nais kong sabihin ito ng malinaw at direkta. Ang desisyon nating lumapit kay Jesus ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang bagong buhay. Marahil, iniisip ng iba, tanggap ko na si Kristo, tapos na. Hindi po ganon. Hindi po ito pagtatapos. Ito po ay kapanganakan. Kaya po na kapag ang isang sanggol ay sinilang, hindi yun ang wakas ng proseso. Yun ang simula ng paglaki, simula ng paghubog, at simula ng paglalakad. Ganon din po sa spiritual na buhay. Kaya nga po, nais kong pag-usapan natin ang malino na pahayag ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po uli, kung ang sino man ay na kay Kristo. Ang talatang ito ay nagsisimula sa kondisyon. Kung ang sino man ay na kay Kristo. Hindi sinabing kung ang sino man ay relihiyoso, hindi sinabing kung sino man ay mabait, hindi rin sinabing kung ang sino man ay miyembro ng simbahan. Ang sabi po ay kung sino man ay na kay Kristo. Anong ibig sabihin po nito? Anong ibig sabihin ng ang na kay Kristo? Yun ay tumutukoy sa spiritual na pakikipag-isa kay Jesus. Union with Christ. Ibig sabihin, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, at ang ating pagtitiwala ay hindi nasa ating sarili kundi sa Kanya. Ito ay relasyon, hindi relihiyon. Ito ay pagkikipag-isa at hindi simpleng paniniwala lamang sa isip. Kung tayo ay tunay na lumapit kay Kristo nang may pagsisisi at pananampalataya, ikaw ay na kay Kristo. Yun po. Tapos ang sabi, siya ay bagong nilalang. Hindi sinabi siya ay medyo pag nagbago. Hindi sinabi siya ay mas mabuting bersyon ng dati.
Ang sabi po ay bagong nilalang. Ang salitang ginamit dito ay tumutukoy sa bagong paglikha, new creation. Ibig sabihin po, may ginawa ang Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Sa totoo lang po, hindi natin kayang baguhin ang ating puso sa sarili nating lakas. Hindi natin kayang burahin ang ating kasalanan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ngunit, kapag tayo ay na kay Kristo, ang Diyos mismo ang gumagawa ng pagbabago mula sa loob. May bagong direksyon, may bagong pagnanais, may bagong pagkakakilanlan, may bagong identity. Maaaring hindi agad perpekto ang ating mga gawi. Maaaring may mga kahinaan pa tayo. Ngunit kung tayo ay tunay na kay Kristo, may bagong buhay na nagsisimula sa loob natin. Yun po. At susunod ang sabi, ang mga dati ay lumipas na. Ano nga po ba ang mga dati? Ito po ang dati nating identity na hiwalay sa Diyos. Yung dati nating pagkakaalipin sa kasalanan. Yung dati nating hatol ng kaparusahan. Hindi ibig sabihin na nabura ang ating memorya. Hindi ibig sabihin na nawala na tayong haharapin na tukso. Ang ibig sabihin po ay ang ating dating estado sa harap ng Diyos bilang makasalanang wala ng pag-asa ay lumipas na, tapos na. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo nasa ilalim ng kahatulan. Hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng gospel. Tapos pa ang sabi, narito, ang lahat ay naging bago. Ang salitang narito ay para pong sigaw ng katotohanan. Tingnan ninyo, look! May bagong realidad na nagsimula. Bagong relasyon sa Diyos, bagong direksyon sa buhay, bagong pag-asa para sa inaharap, para sa mga nagsisimula lamang sa pananampalataya, maaaring hindi nagbago ang inyong trabaho, maaaring pareho pa rin ang schedule niyo, maaaring nandiyan pa rin kayo, ang pagod at homesickness, di po ba? Ngunit kung kayo ay na kay Kristo, may bagong puso sa gitna ng lumang sitwasyon. At yan po ang tunay na pagbabago. Kaya nga po, may bagong identity, may bagong paglalakbay. At mahalagang maunawaan natin na ang pagiging bagong nilalang ay hindi automatic na pagiging ganap na hinog. Di po ba? Kaya gaya po ng sanggol na bagong silang, yun sila ay tunay na buhay. Ngunit kailangan nilang kumain, lumaki, matuto, maglakad, at ano pa. Ganoon din po ang bagong mananampalataya. Kayo ay tunay na bago kay Kristo. Pero ang bagong buhay ay kailangang alagaan sa salita, palaguin sa panalangin, patatagin sa pakikipagtipon. Ang kaligtasan ay nangyayari sa isang sandali, instantaneous. Ngunit ang paglago ay isang paglalakbay. It is a journey. Kaya nga po, doon sa mga bagong mananampalataya, kung kayo ay bagong tumanggap kay Kristo, huwag kayong mabahala. Kung hindi kayo agad perpekto, ang pagbabago ay proseso. Huwag ninyong sukatin ang inyong kaligtasan sa inyong emosyon. Sukatin ninyo ito sa pangako ng Diyos. Huwag kayong bumalik sa dati ninyong identity. Kayo po ay bagong nilalang. Kung kayo naman ay nakikinig pa lamang at hindi pa lubusang sumusuko kay Kristo, ang paanyaya ay malinaw na kayo ay maging na kay Kristo na. Doon nagsisimula ang tunay na bagong buhay. God bless po. Hanggang sa muli.